Morris POV. Nandito kami ngayon sa restaurant at hinihintay namin ang order namin na pagkain. Si Ashley naman ay masayang nagkukwento sa akin. Tuwang-tuwa siyang practice race ko. Puro papuri na narinig ko mula sa kanya. Dumating ang pagkain namin at hindi pa rin bumabalik si Arcus, kaya naman nagpaalam ako kay Ashley na lalabas ako para hanapin ang daddy niya. Lalamig na kasi ang pagkain ay wala pa rin siya. Hinanap ko si Arcus pero hindi ko siya nakita, kaya mas pinili ko na lang nabalikan si Ashley. Pero agad na kumunot ang noo ko dahil nakita ko na hinihila ni Joe si Ashley at umiiyak na to. "Bitawan mo siya!" sigaw ko kay Joe. "You again?" Nakangising sabi niya sa akin. "Sabihin mo yan sa sarili mo. Huwag mo nga siyang hawakan," inisinasabi ko sa kanya. "At sino ka para utusan ako?" "Ate!" umiyak na tawag sa akin ni Ashley. "Calm down baby, hindi ko hayaan na mapunta ka sa kanya." Kalmado na sabi ko kay Ashley. "Tito Joe, let me go! Ayaw ko po sa'yo!" Umiiyak na saad ni Ashley. "Wag mo akong sisihin kapag nasaktan ka," sabi ko kay Joe. "Am I afraid of you?" Natatawa pa na tanong niya sa akin. "Alam kong hindi, kaya nga hindi mo siya binibitawan, hindi ba? Pero kung ako sa'yo, hayaan mo na sa akin ang bata," sabi ko sa kanya habang nagpipigil pa ako ng sarili ko na magalit sa kanya. "Ayaw ko nga. Ashley, let's go na. Hinihintay ka na ng mami mo," sabi niya. "No po, ayaw ko po tito. Please let me." "Bakit pantigas ng ulo mo?" sigaw ko kay Joe. "Ikaw ang..." Sa sobrang inis ko'y sinuntok ang bibig niya para manahimik siya. Alam ko na nagulat siya. Kaya naman naakma niya akong gagantihan ay sinuntok ko siya sa tiyan, sabay ikot para sipain ang mukha niya. "Ah!" Rinig ko na sigaw na nasa paligid dahil nakatulog si Joe sa atake ko. "Sinabihan na kita," kausap ko sa kanya at lumapit na ako kay Ashley. "Okay ka lang ba?" tanong ko sa kanya. Tumango naman siya kaya naman hinila ko siya para saan umalis kami. Nakatulala na nakatingin sa akin si Arcus na para bang hindi siya naniniwala sa nakita niya. "Anong ginawa mo sa pinsan ko?" Nainis na tanong sa akin ni Jesusa. "Pinipilit niya na isama si Ashley," sabi ko sa kanya. "Hindi mo siya kailangang nagulpihin. Ang kulit niya kasi kaya yan na napala niya. Arcus, pagsabihan mo nga yung inaanak mo, kapag sinaktan pa niya ulit ang pinsan ko, ipapahuli ko siya sa pulis." "Bakit hindi pa ngayon? Bakit sa susunod pa?" Nirita na tanong ko sa kanya. "You, don't you dare." Malamig na saad ni Arcus sa kanya dahil akma niya akong susugurin. "Bakit mo siya pinipigilan? Hayaan mo siya. Hayaan mo siya na sumugod kung gusto lang naman niyang matulog tulad ng pinsan niya." Nainis na rin na saad ko kay Arcus at kitang-kita kong biglang pagpalit ng kulay ng mukha ni Jesusa. Tingin ko ay natakot rin siya. "Let's go na, umalis na tayo," sabi sa akin ni Arcus. "Gutom ako at kailangan kong kumain," sabi ko sa kanya at nauna na akong pumasok sa room namin kanina. Sumunod sa akin si Ashley at pareho kaming tahimik ngayon. Si Arcus naman ay nakikipag-usap pa sa labas. Kung wala lang kaming kasama ay kanina ko pa siya hinila papasok dito dahil nasa labas pang ex-wife niya. "Mommy, okay lang po ba si Tito Joe?" tanong sa akin ni Ashley. "Okay lang siya baby, natutulog lang siya," sagot ko sa kanya. "Next time po mag-ingat po kayo dahil may mga tauhan po si Tito Joe, baka po gantihan ka niya." Kitang-kita kong pag-alala sa mga mata niya. "Okay lang po ako, don't worry dahil kaya kong sarili ko." "I love you po mommy." "I love you too baby." Malambing rin nasabi ko sa kanya. Nagsimula na kaming kumain. Gutom na talaga ako kaya mas lalo akong naiinis dahil ang tagal ni Arcus. Lalo na't pagod ako sa practice ko kanina at kailangan ko ng energy. Sa wakas, pumasok na rin si Arcus at umupo siya sa tabi ko. "Okay ka lang ba? Saan ka galing?" Seryoso na tanong ko sa kanyang hindi ko sinasagot ang tanong niya. "Sa banyo," sagot niya sa akin. "Ang tagal mong bumalik. Hinahanap kita pero hindi kita makita." "Sa banyo lang ako galing mahal. Kasama si Jesusa?" Tanong ko sa kanya. "Nag-usap lang kami," saad niya. "Kumain ka na kung gusto mong kumain." Seryosong sabi ko at tinapos ko na ang pagkain ko. Nagpaalam ako sa kanila na mauna na ako sa sasakyan. Alam ko na mali ito pero bigla akong nagselos. Wala naman akong balak na alamin ang pinag-uusapan nila. Nagsiselos lang ako dahil kailangan pa ba nilang mag-usap sa banyo pa talaga. Paano kung may ginawa sila? Naputol ang pag-iisip ko dahil pumasok na silang dalawa ni Ashley dito sa loob ng kotse. "Daddy, I'm sleepy," sabi ni Ashley. "Okay sweetie, sleep ka muna," sagot naman ni Arcus. Habang nasa biyahe kami ay pareho kaming tahimik.
Wala akong balak na magsalita at gano'n rin yata siya. I'm sorry. Sabi niya sa akin pero hindi ako umimik. Are you okay? Nasaktan ka ba? I'm not okay. Putol ko sa sasabihin niya. I'm sorry, may masakit ba sa'yo? Tanong niya sa akin. Bakit hindi mo sinabi na sa kanya ka pupunta? Sana hindi na ako lumabas at iniwan ko pa si Ashley kanina dahil akala ko nasa labas ka lang, nainis sa sabi ko. Sa banyo talaga ako pumunta at hindi ko inaasahang makikita kami doon, sabi niya sa akin. Ano pinag-usapan niyo? It's all about Ashley. Kay Ashley lang ba talaga? Nainis sa tanong ko. Opo, tungkol lang kay Ashley at wala nang iba. Sagot niya sa akin at tinalikan ng kamay ko. I'm tired, gusto ko na magpahinga. Sabi ko sa kanya at pumikit na ako. Wala naman ako narinig na tugon mula sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako inaantok. Gumagawa lang ako ng excuses dahil ayaw ko na siyang kausapin. Pakaramdam ko may tinatago siya sa akin. Pero ayaw ko namang mag-isip ng kahit na ano. Lalo na next Sunday ng laban ko. Kailangan ko rin na magtiwala sa kanya. Kasi baka pagod lang ako at nag-overthink lang ako. Kahit nang totoo ay wala naman talaga akong dapat na ikaselos o ikabahala. Dumilat na ako nang marinig kong pagkalas niya ng seatbelt ko. Lumabas ako sa kotse at takot ako na magbitbit mga gamit ko dahil buhat-buhat niyang anak niya. Nakangiti akong sinalubong ni Manang kaya naman ngumiti na lang din ako sa kanya. Kamustang practice mo, Iha? Okay naman po, Manang. Sa linggong po, pumunta po kayo at manood po kayo, sabi ko sa kanya. Naku, Iha, ayaw ko. Parang natatakot ako, sabi niya sa akin. Exciting po yun, Manang. Hindi po nakakatakot, sabi ko. Sige, Iha. Pupunta ako para panoorin ka. Thank you po, Manang. Sige po, akyat na po muna ako sa itaas. Paalam ko sa kanya. Pagpasok ko sa silid namin ni Arcos ay wala siya. Siguro nasa silid pa rin siya ni Ashley. Pumasok ako sa loob ng banyo para mag-shower. Nang mahubad ko ng damit ko ay may yumakap sa akin. I'm sorry, mahal. Bulong niya sa tenga ko. Okay, you're forgiven. But always remember na ayaw ko na niloloko ako at higit sa lahat. I hate liars. Sabi ko sa kanya. Samantala, lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang lahat sa pagsasama ni Mori at Arcus. At ngayong araw ay ang race ni Mori. Bago siya lalaban, niyakap at hinalikan na muna siya ni Arcus. I'm so proud of you. Bulong ni Arcus sa kanya. Wala pa nga, mahal, natatawa na saad ni Mori. Advance lang ako, mahal. Sabi naman ito sa kanya. Okay po, sige po, punta na ako doon. Relax and enjoy lang kayo nila, Manang. Okay po, sabi ni Arcus at manihinalikan ang labi ng kanyang kasintahan. Ito ang unang beses na may manunood kay Mori, kaya medyo kabado siya. Ang totoo niyan, pinadala pa niya galing sa US ang racing car niya. Dahil yun ang sasakyan niya at kabisado niya na to. Mas komportable siyang gamitin ng sasakyan niya. At lagi niyang kasama nung lumalaban pa siya sa US. Habang naglalakad si Mori papunta sa kotse niya ay may mga nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon ay ipapakita na niya ang mukha niya sa publiko at sekreto na matagal na niyang tinatago. Sa Pilipinas ay simpleng babae lang siya at kahit sa Amerika ay simpleng dalaga rin siya. Pero tinatago niya mukha niya sa lahat dahil gusto niya ng simpleng buhay. Mori, sa'yo raw ang sasakyan na to? Tanong sa kanya ng isa sa mga katim niya. Opo, sa akin po, nakangiti na sagot niya. Kung sa'yo to, ibig sabihin ikaw si... Shit! Karangalan ko na mapabilang sa team mo. Saan nitong bigla? Kuya, ako pa rin to, si Mori. Pero idol ka ng halos lahat ng mga racer dito. Saad ng lalaki. Thank you po, kuya. Pero ngayon si Mori ako at hindi si Racer 888. Nakangiting sabi ni Mori dahil ayaw niya nang mailang sa kanyang mga naging kaibigan na niya. Si Racer 888 ay isa sa mga sikat na babaeng racer sa Amerika at halos hinahangaan ng mga ilang aspiring racer. Sa loob ng ilang taon ay hindi ito nagpakita ng mukha sa publiko. Pero dahil sa paniniwala ni Mori na ito na huling race niya, ay nagpasya siyang ipakilala ng sarili niya sa lahat. Nalaman niya na magiging kalaban niya si Joe. Natuwa siya dahil pinagsamang babae at lalaki ng mga racer dito sa Pilipinas. Kaunti lang sila pero masasabi niya ng bawat isa ay may kanya-kanyang pangarap. Mag-isang taon na siyang hindi lumalaban at hindi na siyang nasa listahan ng champion. Pumasok na si Mori sa loob ng kanyang racing car. May pumatak na luha sa mga mata niya, lalo na ito na huling beses na mag-race siya. Galingan natin 888, ito na sigurong huling beses na gagamitin kita. Kausap niya sa sasakyan niya na nagbigay na ng hudyat nang magsisimula na ipinatakbo na ni Mori ang racing car niya.
Masaya siya dahil ito ang pakiramdam na sobrang na-miss niya. At kagaya ng palagi niyang ginagawa, ibibigay niya ang 100% ng makakaya niya. Samantala, magkakatabing nakaupo sila Arcus, Ashley, Manang at ang mga bodyguards niya. Nanonood ang mga ito sa pinakaunahan. Daddy, magsisimula na po, sabi ni Ashley. Let's cheer for your ate, sweetie. Nakangiti sabi ni Arcus sa anak niya. Opo, Daddy, alam ko naman siyang mananalo. Super galing po niya at may hindi ka alam sa kanya, Daddy. About what, sweetie? Tanong niya dito. She's super astig po and you'll find out today kung sino siya. Nakangiti sabi ni Ashley. Napaisip naman si Arcus sa sinabi ng kanyang anak. Ang dami niya talagang hindi alam tungkol kay Mori. At habang tumatagal ay mas pinapahanga siya nito. Hindi niya maiwasan na magdalawang isip lalo na. Alam niya na marami itong nais gawin sa buhay nito. Paano kung iwan siya nito at mas piliin nito ang pangarap niya? Paano na siya? Mga tanong ni Arcus sa isipan niya. Nagsimula na ang race at nagulat si Arcus sa narinig niya. Kahit ang host ay hindi alam na sumaling isa sa mga magaling na racer mula sa US at ang tinutukoy nito ay si Mori. Habang nakatingin si Arcus sa babaeng mahal niya ay sobrang humanga siya. Kung kanina ay kinakabahan siya, ngayon naman ay sobrang saya at excited siya na makita sa finish line si Mori. Dikit ang laban ni Joe at Mori kahit ang mga nanonood ay sobrang humanga sa kanila. Pero ang nagwagi ay si Daddy, nanalo po siya! Ang galing po niya! Umiyak na sabi ni Ashley. Kahit si Manang ay napaiyak rin nang wala sa oras. Ang galing ng baby mo, Gov! Pabulong na sabi ni Mark sa boss niya. That's my girl, nakangising sabi niya. Swerte mo at malas mo. Ang swerte kasi ang galing pero malas ka kapag nagalit sa'yo. Natatawa na saad ni Mark. Pero sinamanto ng tingin ni Arcus. Nagbibiro lang ako, saad nito. Congratulations! Nakangiting bati ni ibang mga kalaban ni Mori. Thank you so much. Ang galing niyo rin. Pwede po ba kaming makapagpa-picture sa iyo mamaya? Tanong ng mga to. Sure, nakangiting tugon ni Mori sa kanila. Naging usap-usapan ng pagsali niya at may lumapit sa kanyang isang reporter. Oh my gosh! I can't believe it na nasa harapan ko si Racer 888. Parang naiyak na saad nito. Thank you po, nakangiting sabi ni Mori. Can I have a few words from you? This is my last race. Parang iiyak na sabi ni Mori, ikinagulat ng lahat. Last race? Why? Tanong ito sa kanya. I want to focus on my personal life. Nakakalungkot lang dahil ngayon lang namin nakitang maganda niyong mukha pero mukhang ito na rin ang huli, saad ng reporter. To my supporters, thank you so much for all your support. To my Ninong Arcos, thank you so much. Baby Ashley, Bestie Leila, James, Manang and to my kuyas, thank you so much for coming. They are my family. Umiiyak na sabi ni Mori. Lumapit si Arcos sa kanyang kasintahan at niyakap niya ito. I'm so proud of you, man. Bulong niya kay Mori. Hush, don't cry. Maraming nakatingin sa atin, saad ni Arcos sa dalaga. Thank you for your support, nakangiting sabi niya dito. Ngumiti si Arcos sa dalaga. Nakipag-picture si Mori sa mga fans niya. Hindi niya inasa na marami palang nakakakilala sa kanya. Natatawa na lang siya dahil si James at Leila ang ginawang photographer ng mga to. Nakakagulat ka, sabi ni James sa kanya. Sorry, secret kasi yun. Bakit ayaw mo na mag-race? Gusto pa naman sana kitang makasama next year. Malungkot na tanong ni James. Secret, pero pwede naman ako manood as your fan, sabi ni Morris sa kanyang kaibigan. Let's celebrate, treat ko, sabi ni Arcos para putulin ang usapan ng dalawa. Hindi talaga siya masaya na makitang nag-uusap ang mga ito. Nagsiselo siya, lalo na kapag nakita niya na masaya si Mori habang kausap nito si James. Pumunta ang buong team sa isang buffet restaurant. Masaya nilang ipinagdiwang pagkapanalo ni Mori. Masayang-masaya ang lahat. Pasimple namang hawak ni Arcos ng kamay ni Mori sa ilalim ng mesa. Samantalang mula sa malayo ay may mga matang nakatingin sa kanila. Mga mata na puno ng inggit at galit. Umalis na tayo, saad nito. Mori's POV. Nandito kami ngayon sa restaurant at masayang kumakain na may kasamang kwentuhan. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin sila makapaniwala na ako si Racer 888. Wala na akong ibang narinig mula sa kanila kung hindi puro na lang papuri. Stop it! Mahina na bulong ko kay Arcos dahil ang likot ng kamay niya. Ayaw ko lang talaga na may makapansin sa aming dalawa. Pero nang mapatingin ako sa may entrance ay para akong namalikmata. Nakita ko kasing palabas dito sa restaurant si Joe at Jesusa. Pero naisip ko rin na baka mali lang ako. Are you okay? Tanong sa akin ni Arcus.
I'm fine, sagot ko sa kanya. Are you tired? Gusto mo na bang magpahinga? Tanong niya sa akin. Oo, sana. Okay, uwi na tayo. Alam ko na pagod na rin si Ashley. Pero paano sila? Okay lang sila. Sabi niya sa akin. Nagpaalam na kami na uuwi. Habang nasa daan pa lang kami ay tulog na si Ashley. Kahit ako'y nakakaramdam na rin ng antok kaya naman nagpaalam ako sa kanyang matutulog ako. Ngayon ko kasi naramdaman ng pagod. Nagising ako sa hindi pamilyar na silid. Bumangon ako at mabilis na tumingin sa may balcony. At nalaki ang mga mata ko dahil nandito kami sa Maynila. Sa bahay nila Mama Karina. Tumingin ako sa orasan at nagulat ako dahil 8:00 na ng umaga. Pumasok ako sa banyo para maghilamos at magsipilyo. Pagkatapos kong magsuklay ng buhok ay dali-dali akong bumaba at nakangiting mukha ni Mama ang bumungad sa akin habang pababa ako ng hagdanan. Good morning anak, nakangiting bati niya sa akin. Good morning po Mama. I miss you anak. Kamustang tulog mo? Tanong niya sa akin. I miss you too Mama. Masarap pong tulog ko kaya nagulat po ako dahil nandito na ako. Nasaan nga po pala si Ninong Arcus? Ang boyfriend mo ba? Nakangiti na tanong niya sa akin. Alam niyo na po, nahiya na tanong ko. Ako pa ba mahuhuli? Natatawang sabi niya sa akin. Sorry po. Bakit ka nagsasorry sa akin? Tanong niya. Kasi po pumatol po ako sa anak niyo. Sa ninong ko. Ano naman ngayon? May masama ba sa nagmamahal? Tanong niya sa akin. Hindi po kayo galit sa akin? Tanong ko sa kanya. Bakit naman ako magagalit? May dahilan ba para magalit ako? Baka po maging kahihiyan ito sa pamilya niyo, sagot ko sa kanya. Kung iisipin mo ang sasabihin ng ibang tao, hindi ka magiging masaya. Walang dahilan para magalit ako. Mas masaya nga ako dahil sa wakas may girlfriend na ulit ang anak ko. Ilang taon na rin kaya siyang single, akala ko nga hindi na yan papasok sa isang relasyon. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam ko ano bang sasabihin ko. Nahiya ako sa kanya. Nung nakaraan lang kasi inaanak ako. Ngayon naman gusto niya akong anakan. Ang bilis talaga ng mga pangyayari sa aming dalawa. Noon ay inaakit ko lang siya pero ngayon mahal ng endearment naming dalawa. Nagugutom ka na ba? Si Arcus ay lumabas lang ng sandali. May pinuntahan lang sila ni Ashley, sabi niya sa akin. Hintayin ko na lang po sila. Okay, sige, baka gusto mo sumama sa akin doon sa garden. Nag-aayos kasi ako ng mga tanim ko, yaya niya sa akin. Sige po, nakangiti na sabi ko. Sumama ako sa kanya sa garden. Kung maganda ang garden noon ay mas gumanda ito ngayon. May mga bagong mga bulaklak na nadagdag. Plantita talaga itong si Mama. Gusto ko sanang tumulong pero ayaw niya dahil pagod daw ako. Nakontento na lang ako sa pagtingin sa kanya hanggang sa dumating na sila Ashley at Arcus. Good morning, Mommy. Nakangiting bati niya sa akin. Good morning, baby. How is your sleep, mahal? Tanong sa akin ni Arcus. Okay naman, pero bakit tayo nandito? Tanong ko sa kanya. Birthday kasi ni Mommy bukas. Pabulong na sagot niya sa akin. Bakit hindi mo nasabi? Nakalimutan ko. Bulong niya ulit sa akin. Mamaya bibili tayo ng regalo ko sa kanya, sabi ko sa kanya. Hindi na kailangan. Hindi na niya kailangan ng regalo, sabi niya sa akin. Anong hindi kailangan? Tumigil ka nga. Bibili pa rin ako mamaya, sabi ko sa kanya. Okay mahal. Malambing na sabi niya sa akin. Mabuti naman at dumating na kayo. Kumain na tayo dahil alam ko nagugutom na itong anak ko, sabi ni Mama sa akin. Anak mo rin po ako, sabi ni Arcus sa mami niya. Ampon na lang kita ngayon. Pabirong sabi ni Mama kaya naman nagtawanan kaming lahat. Pumasok na kaming 4 sa dining area at kumain na kami. Lalong nagiging masarap ang pagkain kapag sila ang kasama ko. Habang kumakain kami ay nag-uusap kami ng mga random things. Hanggang sa nakarating ang usapan tungkol sa race ko kahapon. Ang sabi nila at binalita raw ako sa TV at ganun din sa social media. Bigla akong nahiya dahil paano na ako lalabas pero feeling lang rin talaga ako. Hindi naman ako sikat. Pagkatapos namin kumain ay naligo kaming 3 dito sa swimming pool. Habang naliligo kami ay may biglang dumating na gwapong lalaki. Nasa 20s pa lang siguro to. Tito Wilson! Tawag ni Ashley sa lalaki. Hi sweetie, I miss you. Nakangiting sabi nito. I miss you, Tito Pogi. Nagulat ako dahil bigla na lang pinulupot ni Arcus sa mga braso niya sa bewang ko. Don't stare at him. Bulong niya sa akin. Bakit? Tanong ko sa kanya. I'm jealous. Sagot niya sa akin. Sino ba siya? Hi miss, I'm Wilson, ang pinakagwapo sa pamilyang ito. Nakangiting pakilala sa akin ni Pogi. Asik sa kanya ni Arcus. As you wish, feeling ka, nainis na sabi ni Arcus. Ang sungit naman ng ninong mo, Miss 888. Natatawa na sabi niya sa akin. Umalis ka na sa harap ko at pwede ba,
Huwag mong titigan ng girlfriend ko. Halata talagang nagsiselos tong Thunders na to. You're just jealous. Alam mo kasi na mas gwapo ako sa'yo. Pero maganda talaga ito na she's my girlfriend kaya lumayas ka na sa harapan ko. Halatang galit na siya. Okay, fine. Mamaya na lang kami mag-uusap. Kapag wala ka, nakangising sabi ni Wilson. Don't you dare, mariin na sabi ni Arcus. Huwag ka nga masyadong galit. Baka lalo kang tumanda. Ikaw rin. Baka maghanap ng iba ang girl. Shit you, lumayas ka sa harapan ko. Sigaw ni Arcus. Calm down, may mga bata nagmumura ka. Saway ko sa kanya. Tito Wilson, sama na po ko sa inyo. Natatawa na sabi ni Ashley. Okay sweetie, iwan na natin ang daddy mo na laging galit. Natatawang saad ni Wilson. Naiwan naman kaming dalawa ni Arcus dito sa swimming pool. Tahimik ito na para bang galit pa rin. Nagsiselos ka sa kapatid mo? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Nakatingin ka kasi sa kanya. Parang batang sabi niya sa akin. Tingin lang naman, ngayon ko lang naman kasi siya nakita. Mas gwapo daw siya at mas bata, sabi niya. Naniwala ka naman. Oo, gwapo siya. Gwapo nga talaga sa paningin mo. Oo, gwapo, pero mas gwapong boyfriend ko, sabi ko sa kanya. You're saying that dahil ayaw mo lang ako magselos. Pero nagsiselos na ako, sabi niya sa akin. Ano ang dapat kong gawin para mawala ang selos mo? Tanong ko sa kanya. Kahit hindi ko sabihin ay alam mo na yon. Sabi niya sa akin. Tirik na tirik ang araw, sabi ko sa kanya. Mas masarap kapag maliwanag. Sagot niya sa akin ikinagulat ko. Maghunos dili ka nga, nasa bahay tayo ng parents mo, sabi ko sa kanya. Wala akong pakialam. Kung gusto mo dito na ngayon sa pool, nakangising sabi niya sa akin. Oh my gosh, tumigil ka nga, saway ko sa kanya dahil nakakahiya sa mga tao dito sa bahay namin. Ayaw ko nga, nagsiselos ako kaya gamutin mo selos ko. Nasaktan ako dahil may iba pang gwapo sa paningin mo. Kasi dapat ako lang dapat, sabi niya sa akin. Alam mo hindi ko na natuloy ang sasabihin ko dahil bigla na lang niyang sinakop ang labi ko. Paktay na. Baka nga bigla na lang akong bumigay dito sa pool. Halik pa lang niya ay nangihina na ang tuhod ko. Please help me. Sad ko sa sarili ko dahil ayaw ko mapahiya. Mahal later na lang at baka may makakita sa atin, sabi ko kay Arcus dahil kinakabahan at nahihiya ako. Pinatigil ko siya sa paghalik sa akin. Hayaan mo sila. Kuya, mamaya na yan. May binabala ka na naman. Tama ng tukaan dahil hindi ka manok. Natatawang sabi ni William na bumalik pala dito sa pool. Get lost. Bad trip pa rin na sabi ng boyfriend ko. Para kang bata, hayaan mo na nga lang siya. Ang pikon mo, binibiro ka lang naman niya. Sabi ko sa kanya. Kasi naman ang pikon niya. Hindi to umimik at umahon na sa pool. Iniwan ako dito na mag-isa. You need help? Tanong sa akin ni Wilson. No need, kaya ko sarili ko. Sagot ko sa kanya. Pero nakangisi lang ito sa akin na para bang tuwang-tuwa siya sa nangyari sa kuya niya. And correction lang po, mas gwapong ninong / boyfriend ko kaysa sayo. Nakangiting sabi ko bago ko rin siya layasan. Hinabol kong boyfriend ko na topakin. Baka tumanda ng ilang taon kapag hindi ko sinuyo. Minsan kasi honest lang ako. Gwapo naman kasi talagang kapatid niya, pero ang seloso lang talaga niya. Possessive rin siya pagdating sa akin. Pakisabi na mas gwapo siya sa akin kasi may edad na siya. Magpaparaya na lang ako, dagdag pa na sabi nito. Napangiti na lang ako sa kakulitan ng kapatid ni Arcus. Alam ko naman na inaasar niya lang ang kuya niya. Napadaan ako sa living room at nakangiti sa akin si mama. Mabilis naman ako umakyat papunta sa room naming dalawa. Pagpasok ko wala siya pero narinig kong lagaslas ng tubig mula sa banyo. Pinihit kong doorknob at hindi naman ito nakalak, kaya pumasok na ako. Mahal, tawag ko sa kanya. Hindi ito nagsalita kaya naman lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya. Huwag ka nang magalit, nagbibiro lang naman ang kapatid mo. Inaasar ka lang naman niya. Masyado ka lang talagang pikon. Mas gusto kong lalaking mature na higit sa lahat, gwapo. Ikaw kayang pinakagwapo sa mga mata ko. Pero kung ayaw mo naman maniwala ay aalis na lang ako. Sabi ko sa kanya takmang tatalikod na ako. Not that fast, mahal. Sabi niya sa akin at mabilis akong hinila papunta sa kanya. Napahawak naman ako sa dibdib niya. Nagkatinginan kaming dalawa at kitang-kita sa mga mata niyang pagnanasa. He smiled at me. Ako lang ba talagang gwapo sa mga mata mo? Tanong niya sa akin. Opo, ikaw lang at wala nang iba. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Are you sure? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Wala ka bang tiwala sa akin? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. I'm sorry, I'm scared because I can change the fact that dahil may edad ka na,
Dahil mas matanda ka sa akin? Ako nga hindi ako takot na pinatulan kita. Siguro minsan inasar kita pero biro ko lang yun. Tiwala mo lang naman ang kailangan ko. You're my first boyfriend and my first experience. Sa tingin mo ba kung hindi ako kontento sa'yo, nandito ako ngayon? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil mabilis niyang siniil na isang mapusok na halik ang labi ko. Napakahapit ako sa leeg niya hanggang sa naramdaman kong umangat na ako sa ere. Pinantayan ko ang bawat galaw ng labi niya hanggang sa isinandal niya ako sa pader. Hinila niyang tali na swimsuit ko kaya pareho na kaming walang saplot sa katawan. You're so hot, saad niya sa akin. Arcus, paungol na sambit ko sa pangalan niya. Walang ibang naririnig dito sa banyo kundi ang halinghing ko. I miss you, mahal ko. Isang linggo kitang hindi naangkin kaya sobrang sabik na ako sa'yo. Sabi niya sa akin. Thank you kasi hindi mo ako pinagod ng isang linggo. Sabi ko sa kanya, Ashley is right. Napaka-astig mo, mahal ko. Sabi niya sa akin, ang girlfriend mong astig. Nakangisi na sabi ko sa kanya. Total package. Sagot niya sa akin. Swerte ka pala. Natatawa na sabi ko sa kanya. Super blessed. Sagot niya sa akin. Tumawa na lang ako sa sagot niya sa akin. Hanggang sa muling naglapat ang mga labi naming dalawa. Simula noon hinayaan ko siya na ang kinin ako ay sa kanya ko na rin pinagkatiwalang puso ko kahit pa alam ko na walang kasiguraduhan na mamahalin din niya ako. I love him so much. Kahit pa may edad na siya, kahit pa marami ang flaws niya, kahit pa seloso siya higit sa lahat, kahit pa na may anak na siya. Silang dalawa ni Ashley ang bumubuo sa akin ngayon. Dahil sa kanila kaya naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Na may nagmamahal rin sa akin. Hindi ko alam kung ilang minuto ba kami sa banyo bago kami lumipat sa kama niya. Tirik na tirik ang araw at mainit ang panahon pero walang makakapigil sa nagiinit naming katawan. Gusto ko pa, nakangising sabi niya sa akin. Mahal, kailangan pa nating pumunta sa mall. Bibili pa ako ng gift ko para kay mama, sabi ko sa kanya. Okay mahal, mamayang gabi ulit. Nakangising sabi niya tinalikan ng noo ko. Pagbaba namin ay inaasar na naman siya ni Wilson. Tuwang-tuwa talaga yata ito sa kuya niya. Ikaw lang yatang kilala ko na professor na hindi nakakaintindi, sabi ni Arcus dahil inis na ito. At least, gwapong professor ako, sabi pa nito sa kuya niya. Tss, asik ni Arcus. Tama na yan, ikaw Wilson tumigil ka na. Mas mabuti na mag-asawa ka na para naman hindi ka naiinggit sa kuya mo. Tigilan mo ng pagiging babaero mo, lumagay ka na sa tahimik para naman magkaroon na ako ng apo. Saway sa kanila ni Mama Karina. Ayaw ko nga, over my heart and yummy body. Wala pa akong balak na mag-asawa. Kay kuya ka na lang humingi ng apo dahil yan ang kailangan na humabol. Wala ka ba talagang plano tumigil? Saad ni Arcus sabi pulupot ng braso niya sa leeg ng kapatid niya. Hayaan mo na yan sila anak, ganyan talaga sila maglambingan. Makulit talaga yung bunso kong anak pero mabait naman. Nakangiting sabi sa akin ni Mama. Habang nakatingin ako sa kanya ay pinag-iisipan ko na ang dapat kong bilhin na regalo. Pero iniisip ko na may kailangan pa ba siya? Kasi alam ko na kontento na siya at masaya sa lahat ng meron siya. Parang siyang babae na wala ng kailangan pa dahil may asawa, anak at apo na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos ng bangayan at harutan ng dalawa ay pumunta kaming dalawa ni Arcus sa mall para bumili ng regalo na ibibigay ko kay Mama. Simple lang ang napili ko para sa garden niya. Alam ko nang matutuwa siya kapag nakita niyang mga to. Sa labas na rin kami kumain para daw date na rin naming dalawa. Sweet si Arcus pero minsan hindi siya showy. Mas nararamdaman ko siya kaysa sa ipinapakita niya sa akin. Kinabukasan ay bumiyahe kami papunta sa isang resort dahil doon daw gaganapin ang celebration ng birthday ni Mama. Happy birthday, Mama! Malambing na bati ko sa kanya habang papasok kami sa loob ng hotel. Anak, hindi ko birthday. Birthday ni Arcus ngayon. Sabi niya sa akin, ikinagulat ko. Birthday niya ngayon? Wala sa sarili na tanong ko.